God, magandang umaga sa inyo kapatid. Una po sa lahat, tumingi po muna tayo ng paggabay. Hallelujah, dakila naming Ama, aming walang hanggang Diyos. O napakalaking pribileyo, Ama, na muli kaming magkikitang magkakapatid upang sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan, O Ama. Inalalagak po namin sa inyong banal na kamay ang pagtutunghaw po namin sa inyong mga salita, O Lord God. Kayo nawa ang makita sa likod ng pulpitong ito at ang salita nyo lamang po ang mamutaw, O Lord God. Gabayan nyo po kami ng inyong banal na Espiritu sapagkat wala po kaming magagawa, O Lord God, kung kami po'y hiwalay sa inyo. O maraming pong salamat, O Ama. Nalalabi pa pong oras ng gawain ito. Kayo pong patuloy na pumatnubay sa mga gagamitin nyo pa sa message at patuloy nyo pong ingatan ng apat na sulok ng sambahang ito na wala pong paraan ng kalaban ay kami po ay ma-disturb, O Lord God. Muli, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Pwede po natin buksan ang ating Biblia sa Revelation chapter 3, verse 17. Mga kapatid. Patuloy. Revelation chapter 3, verse 17. Sabi sa English, "Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked." Sa 18, "I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent." Sa 20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome, and am sit down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Pwede na po tayo mga kapatid. Ang pamagat po ng ating exhortation ngayon, hindi ko na po papalitan, door into the heart. Inspired po ito sa message ng ating kapatid. Tunay nga mga kapatid, noong mga nakarang oras, bago po tayo magpatuloy, kumisan bibigyan ka ng alalahanin ng kalaban para posibleng mahadlangan ka na mag-prepare sa paggamit sa ng Diyos. In the last month po, in-inform po kami ng aming landlord na tatasan po yung renta namin from 6.5 to 8.5. So, we decided po na lumipat na lang kasi hindi na po namin makakayanan yung upa. So, yung pong naging alalahanin ko, for the first 3 weeks, wala po akong ginawa kundi maghanap po ng matutuluyan kasi hanggang 20 na lang po yung this month yung kontrata namin doon sa bahay. At the same time, nung isang araw din po na sinusundo ko ang isa nating kapatid, nagkaroon po kami ng accident dito sa tabi po ng airport arrival. So, nadadagdagan po yung alalahanin sa kabila ng tayo po nag-prepare para gamitin po tayo ng Panginoon. Pero, to God be the glory, kahit sa tulong po niya, meron po tayong mabubuksan ngayon mga kapatid. So, sabi sa talatang ito, mapapansin po natin na sabi, "Behold, I stand at the door and knock." Makikita po natin dito ng ating Panginoong Hesus ay nasa labas na kumakatok. At makikita po natin in two church ages kung paanong napalabas ang ating Panginoong Hesus sa loob ng iglesia mula sa Ephesus and hanggang sa Laodicea na pumasok po ang katurian ng tao. Sa Ephesus, they live the first love, they become relaxed. So hanggang sa
nagkaroon ng pumasok yung katuruan ng tao, inintroduce, nagkaroon ng kredo ng doktrina, kanya-kanyang doktrina. So hanggang sa napalabas na ang ating Panginoong Hesus dun sa loob ng church until this time na kumakatok na siya in every individual, hindi na po sa church mga kapatid. So kung makikita natin, sabi sa verse, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he with me." Makikita natin dito how patiently God knocking in every man's heart. Paanyaya sa lahat. It is universal. If any man, sabi niya, if any man. Paanyaya sa lahat for us to make the decision to open the door and inherit the promise. So sa talata pong ito, makikita natin love, patience, and decision for us to make in order to obtain what God's promise. Makikita rin po natin dito na ini-illustrate kung anong klaseng kondisyon meron ang iglesia. Sa kabila ng kondisyon na ipinahahatid, meron pa ring word of comfort ang ating Panginoon. At sa word of comfort na yon, we should hear and obey to obtain again the promise. Diba? So, napakagandang verse mga kapatid. Imagine, God is patiently waiting for an individual. Excuse me. God is patiently waiting for an individual to open the door for him. Naalala ko nung paano kumatok ang Panginoon sa aking puso nung hindi po nagkataon mga kapatid, naniniwala ako na hindi nagkataon na pumunta ako rito. May naghatid po sa akin na pumunta rito. Dahil sabi, walang makakapunta sa anak, walang makapunta sa akin unless the fathers draws him near. So hindi po ako pumunta rito. May naghatid po sa akin dito mga kapatid. Hallelujah. At sa kabila ng ganong kondisyon nga ng iglesia, imagine mga puro rebuke nga ang makikita natin dito, no? How they miserably blind and naked, and yet they don't know. And now here, makikita natin, tatalakayan natin, how patiently God is waiting for each and every individual. So what is patience? Una po natin talakayan ng patience. Patience is an ability to wait without complaint, without loss of temper, without being angry or upset. Imagine, you will bear anything, provocation, annoyance, and yet you are still there waiting patiently. Yun ang Diyos nating sinasamba. Diba? Kasi kung tao lang, imagine natin kung meron tayong bisita, alam natin yung bisita galing halimbawa ng Qatar. Baka 5 oras o isang araw bago pa lang pinapaghandaan mo na alam mo nakakatok yung bisita sa bahay mo, bibisitahin ka. At anong kagalakan mo, nabuksan yon dahil meron siyang dalang regalo para sa'yo. Anong klaseng regalo ang dala ng ating Panginoong Hesus nung siya'y kumakatok sa ating puso? Mga kapatid, it is everlasting life. Ngayon, pag may kumakatok, ibig sabihin, merong gustong kumausap. Hindi naman kakatok, bibisita ang isang tao kung wala siyang sadya. So, kumakatok sa atin ang ating Panginoon, meron siyang sadya. Meron siyang ihahatid na blessings, righteousness, everything mga kapatid, to inherit everlasting life. Kung ikaw naman, kakatok sa isang pintuan, may dala-dala kang regalo sa pupuntahan mo, katok ka ng katok, hindi ka pagbubuksan, for 1 hour lang, or even 15 minutes, tumatawag ka, kumakatok ka, may dala-dala kang pasalubong, galing ka ng ibang bansa. Kung kumakatok ka, hindi ka pinagbubuksan, anong gagawin mo? Marahil, kung meron kang ibang pupuntahan, ibibigay mo na lang sa kanya yung regalo dun sa kabila. Hindi ka na maghihintay. Pero hindi ganun ang ating Diyos eh. He is patiently waiting for you to open the door. Kung i-imagine natin,
He endured pain. Nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga doon sa kanta kanina, when he was on the cross, nasa isipan niya tayong iniisip niya. Samantalang dapat tayo yung nakabayubay doon sa krus, dahil tayo talaga yung tinubos. Tayong may kasalanan eh. Tinubos nilang tayo. Dinuraan siya, kung ano na, pero ito pa rin siya, kung ano yung in-endure niya doon sa krus ng Kalbaryo, kumakatok siya sa'yo para ibigay. Ihahatid pa. Mga kapatid. So, meron akong nabasa, isang moral story, no, na makaganda na i-share ko sa inyo. merong isang tao na nagkaroon siya ng worry. Wala siyang pambayad ng upa sa bahay. So talagang aburido siya. Hindi niya alam kung paano niya yung kasera niya talagang siguro baka bungangera ganun. Sorry for the word. Baka hindi magandang magsalita. Ngayon merong isa siyang kaibigan na narinig na nabalitaan niya na meron nga itong alalahanin na bayarin. So, ang ginawa niya, sinadya niya sa bahay para tulungan, pahiramin ng pera para pambayad sa upa. Katok lang siya ng katok, walang sumasagot. Pumatok siya sa bintana, pumatok siya sa likod ng bahay, walang sumasagot. Ang tagal niya, may kasama pang tawag. Hindi siya sumasagot. So, umalis yung tao. Kaya yung palang tao, nasa loob ng bahay. Nagtatago siya, akala niya yung kasera yung kumakatok at sinisingil siya. So, imagine mga kapatid, he's afraid to open the door. Hindi niya alam, he missed the opportunity. Di ba? You are afraid to open the door, you miss the good opportunity mga kapatid. So, we are very lucky. Talagang napakabiyaya ng Diyos mga kapatid. Alam ko, naniniwala ko sa isa sa atin dito, don't miss that opportunity na nung kumatok ang Panginoon sa ating puso, may pinagbuksan po natin siya. Imagine, yung kumakatok pala gustong tumulong. Tapos, kala niya yung maniningil. So, ang Panginoon dito, marahil binibigyan tayo ng isang halimbawa kung paano tayo maging pasensyoso. How to be patient, mga kapatid. At alam natin, this is one of the fruit of the Holy Spirit. At isang traits din ito dun sa stature of the perfect man, di ba? So, talagang, ano bang sabi sa James? Ano bang sabi? Knowing that the trying of your faith worketh patience. Ito maganda sa Matthew, ang magtiis hanggang sa huli ay maliligtas. So we try to be patient mga kapatid. We know every promise, every single promise ng Diyos sa atin, isang kudlit ay matutupad mga kapatid. Wala na pa sigurong hihigit dun sa pasensyang ibinigay na ipinapahalimbawa rito. Yung pagkatok nga may tawag kasi if any man hear my voice, di ba? May pagtawag, hindi lang basta katok. Talagang may pagtawag ito. Kaya kung mapapansin natin na sa bagay, sabi nga, my sheep hear my voice. So yung mga pinili lang talaga ang makakarinig ng tawag na ito at pagkatok. At nakikilala sila ng Panginoon, mga kapatid. So, we are God patiently waiting for each and every one to open the door. Kung siya may ginawa para sa atin, in return dapat meron din tayong gawin dun sa ginawa niya para makuha natin yung pangako niya sa atin. We have to decide na i-accept natin siya papasukin. Sa decision na to, hindi lang to basta-basta decision. Excuse me. Hindi lang basta-basta decision ang pinag-usapan dito kasi if we decide to accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, meron lordship dito. Ang pumapanginoon sa atin, siya na.
Kagaya nga ng sinabi kanina na ah, sa sa patotoo, no? Sabi, meron daw sa puso na nangungusap ang Diyos pero may kumukontra. So, wag yung kumukontra ang kumontrol sa iyo, kundi ang Diyos ang dapat kumontrol sa iyo nung mag-decide na tanggapin natin siya. So, alam natin nung si Abraham nag-decide na iwan ang kanyang pamilya, and that's the time God na inumpisa siyang i-bless. And we know that sa Ephesians, dun sa ano sabi sa Ephesians chapter, basahin ko lang mga kapatid. Chapter 5, I think. Ephesians chapter 5. Sabi dito, Ephesians chapter Hebrew ba yun? Sorry mga kapatid. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5 verse 15. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Amen. Diba? So, si Abraham, at sa ganito, nung maghintay na may pagtitiis, ay nagtamo ng pangako. Meron siyang ginawa bago niya natamo yung pangako. When he decided to leave his family, meron siyang ginawa para makamtan yung pangako. Diba? So, ang gagawin po natin, ang decide natin, buksan natin yung pinto. Hindi ang Diyos ang magbubukas sa atin. Hindi po great crusher ang ating Panginoon. Hindi po siya great crusher. Hindi po niya sisipahan yung pinto, bibiglain. Wala po siyang ibang paraan na gagawin para mabuksan yung pinto. Hindi pwede ang pastor ang magbukas ng pinto para sa atin. Yung kasing doorknob, tama, nasa loob eh. Wala sa labas eh. So, hindi po magpupumilit ang ating Panginoon na buksan yung pinto para makapasok sa atin. It is our personal decision and choice na buksan natin ang pintuan para sa Kanya, mga kapatid. Kasi nang kumakatok na siya sa individual eh. If he's knocking on the chart, there is somebody who can open the door for everybody. But hindi. If any man hear my voice, sabi niya, kung individual, mga kapatid. Kaya siguro, nasasabi natin na I'll accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Kasi He personally knocked in your heart to accept Him. And by accepting Him, you inherit eternal life. Kapatid. So, kung tatanggapin natin siya sa personal Lord and Savior, ika nga, siya na ang Panginoon sa atin. Siya na ang kumukontrol sa atin. Sabi nga, Lordship is rulership. Sabi kanina ng ating worship leader, meron palatuntunin. So, yung mag-rule sa'yo, may palatuntunan ka na dapat sundan. Hindi yung sarili mong palatuntunan. Dapat, nagmamanifest sa atin na ang kumukontrol sa atin ay ang Panginoon. Kaya siya gustong pumasok para kontrolin ang buhay mo. Sabi nga, ngayon, naglalakad daw ang tao sa kagustuhan. After life, itatali daw siya sa kamay at idadala siya dun sa hindi niya gusto. So, why don't we live na nabubuhay tayo ngayon sa hindi natin gusto? And, on the other hand, sa kabila nun, dadalhin naman tayo dun sa talagang gustong-gusto natin. So, kabaligtaran. Bakit di natin gawin yung kabaligtaran, di ba mga kapatid? Bakit tayo ngayon mabubuhay sa gusto natin? Ang kumukontrol tayo. And, ang kapalit naman dadalhin ka dun sa hindi mo gusto. So, bakit hindi natin gawin ngayon? Huwag tayong mabuhay tayo dun sa hindi natin gusto, kundi sa gusto ng Diyos. At sa huling araw, dun sa gusto nating lugar, dun tayo mapupunta, mga kapatid. Praise God. Isang napakagandang hangarin, mga kapatid, na ganon, di ba? So, in deciding, sa pagdi-decide natin,
meron tayo kailangan i-give up kasi there's somebody's controlling you before. Meron tayong dapat i-give up para may mag-giveaway. Tama po ba? So, i-give up natin yung kumukontrol sa atin na hindi naman ng Diyos at para mag-giveaway na mag-control naman sa atin ay ang Diyos. So, sabi ng ating kapatid sa kanyang mensahe, dun sa puso daw natin, merong mga small compartment. So, pag tinanggap natin ng Panginoon, kailangan mabuksan din yun, mga maliliit na pintuan na yun. No? So, at ang mga pintuan na yun is unang-una na kumukontrol para makapag-decide tayo ay yung pride. Let us open the door of pride, mga kapatid. Nung ma-introduce yung mga nag-aral, mga theologies, ang dami ng tumaas na mga pride, mga kapatid. Sabi nila, 30 years na ako rito. Pinag-aralan ko ba ito? Ang dami kong diploma, ganito. Eh kung nagpahayag ang Diyos dun sa bagong kapatid at sinabi na nga ng Panginoon na unless a man be born again. Ang Panginoon na nga nagsabi, hindi pa kayang tanggapin ng tao. Ano na naman yan? Bago na naman yan. So, ganun, di ba? So, kaya nga dapat merong humbleness eh. Yun talagang inintroduce ng ating, kahit sa Biblia makikita natin, isa rin yun sa fruit, no, ng Holy Spirit, yung meekness. We have to give up that pride, that controlling, na mag-decide tayo na accept natin ang Panginoong Hesus. Kasi yung pride na yon ang nagiging hadlang para tayo makapagmana ng buhay na walang hanggan. At ang isa pang pintuan na dapat din mabuksan pagkatapos ng door of pride ay yung door of our private life. Kasi ang mahirap, ayaw tayong panghimasukan ng Diyos eh. Hindi. Nakapag-attend na ako ng Sunday service. Eh, makipag-inuman naman ako doon. Di ba? After na ginawa raw, akala nila, after nilang ginawa na mag-attend ng worship service o ng fellowship, eh, okay na yun sa Panginoon. And they can do whatever they want. Makikita mo, pagkatapos niya kumain, lalabas, maninigarilyo. That is your private life. You have to give up all those private life in order to open and totally accepted natin ang Panginoong Hesus. Di ba? So we have to give up that private life, mga kapatid. Tsaka, nakikita sa atin, madalas ko pong naririnig dito na maging letrang buhay nawa tayo na nakikita ng sanglibutan. Nakikita nawa sa atin in our private life na nangungusap at kumikilos ang Diyos sa atin. Diba? Hindi yung baka katitisuran pa tayo ng iba. Baka meron palang hinipo ang Diyos na gustong makinig, nakita yung buhay mo, ba't pa ako pupunta dyan? Eh, nakita mo, yan ba yung buhay ng isang Kristiyano? Napipigilan yung mga hinirang na maka-attend kung nakikita sa buhay natin na hindi naman nagmamanifest na ang nagkukontrol sa atin ay ang Panginoong Hesus. So, maging letra nga tayong buhay na binabasa ng sanglibutan, mga kapatid. We have to open that door of private life. Parang makakontrol sa atin ay ang Panginoong Hesus. Ngayon, we must open the door of private life to Jesus so that everything what we are doing is not our own will. Diba? Hindi na tayo nabubuhay sa atin. Hindi na tayo nabubuhay ng para sa atin, nabubuhay na tayo para sa Kanya. Sa ganitong paraan, pag ginagawa natin ang kalooban niya sa ganitong paraan, lumalakas ang ating spiritual life. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesus, ang aking inumin at pagkain ay sundin ang kalooban ng aking Ama. So, ganun na rin tayo, mga kapatid. So, if you give up and open the door of your pride, and you open the door of your private life, door of faith will open as well. So, kung makikita natin na we should have, sabi sa Ephesians, we should have one Lord, one faith, one baptism.
So yung pananampalatayang ito, yung door of faith na ito, ay sa Diyos lamang, wala nang iba. So at alam din natin mga kapatid na ang pananampalataya, madalas po din natin naririnig dito ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So kapag iba po ang ating napapakinggan, ibang pananampalataya ang maihahatid sa iyo. So sa tamang pananampalataya lang po tayo, yun ang buksan natin na pintuan na pananampalataya na nagmumula sa Diyos. Kasi kung iba yung napapakinggan mo, ibang pananampalatayang may dudulot. Kaya ganun na lang nagiging pride nila eh. Dahil yun ang palaging napapakinggan nila, akala nila yun ang tama. Yung faith nila, napupunta dun sa nagsasalita. Pag sinabi ni pastor ganito, yun ang pinananampalatayanan nila. Hindi, dapat. Di ba? Kung anong sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng tao. I ought to obey God rather than man, sabi nga dun sa, di ba? So let us open our faith in God only. Sa Diyos lang mga kapatid. Now, if the door of pride was give up, and the door of our private life give up as well, at pumasok at nabuksan din ang pintuan ng ating pananampalataya na nanggagaling sa buhay na Diyos, the door of our spiritual sight will open as well. Kasi kung mapapansin natin, sabi rito sa talatang basahin mo. Sabi niya sa 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. So, kailangan mabuksan ang ating spiritual sight. Nabasa ko yung eye salves para ointment ito. And ointment is, makikita natin is 80%, sabi sa research ko, 80% oil and 20% water. So, at alam din po natin na ang oil is tumitipo po sa Holy Spirit. Soon as we open the door of our pride, the door of our private life, faith in God will open. And when faith in God open, our spiritual eyes will open as well. Our eyes will be anointed with the Holy Spirit. At makikita po natin, mabubuksan lahat mga kapatid, yung mga kapahayagan. Kaya kaganoon na lang siguro, no? Kagaya nung napapag-sharingan, ang daming nabubuksan every time na nag-sharing tayo. So, kaya siguro ganun na lang na napakahalaga ng pagtitipon mga kapatid. Don't miss the opportunity na marinig natin palagi ang salita ng Diyos sapagkat dumarating dito ang ating pananampalataya. At ang maganda, pag nabuksan ang mata natin, we will see Jesus. Yeah, we will see Jesus and we want to be like Him. Amen. Kasi hindi natin makikita mga kapatid eh. Iba ang nakikita natin. At ang maganda, ang benefit meron lang akong isang share para kwento mga kapatid. Meron daw isang anak ng isang manggagawa na napakasipag. Ang ginagawa nito, meron siyang routine. Before the fellowship, namimigay sila ng mga babasahin sa mga membro. So nilalakaran yan. And one time, ang lakas ng ulan. Pero yung kagandahan ng batang ito, yung aggressiveness niya na i-share yung mga babasahin na ito, ganun na lang. Ayaw nung manggagawa kasi umuulan, baka raw sila magkasakit. Pero yung bata talagang nagpumilit na puntahan yung mga membro at bigyan ng mga babasahin na ito na pamphlet. So, meron siyang isang kinakatok na bahay.
Ayaw magbukas. Ayaw magbukas. Ang tagal niya, naghintay siya. 1 oras, kinakatok niya, tinatawag niya, ayaw magbukas. Hanggang sa may nagbukas, after more than an hour, merong nagbukas na isang matanda. Tapos ibinigay niya yung pamphlet. And the other day, tumayo yung matandang ito para mag-testimony sa church, sa kongregasyon. Yung testimony niya na iniwan daw siya ng asawa niya at lahat kumbaga parang broke siya kasi iniwan siya ng asawa niya, na-depress siya. Yung pala yung time na yun, meron lang isang lubid na nakatali dun sa magpapakamatay na lang siya. Pero may kumatok sa kanya para masave ang buhay niya. I don't understand why some people try to refuse this opportunity. Mga kapatid, hindi nila alam na ito ang magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Imagine, mamamatay na lang yung tao. Buti dininig yung kumakatok at pinagbuksan at nasave ang buhay niya. Praise God. At ang benefit ng mga lahat ng ito, if we open our door of pride, door of private life, and at mabuksan ang ating spiritual eyesight, at ang door of faith mabuksan din, this is the promise. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and I will sup with him and he with me. What a wonderful promise, mga kapatid. Naalala ko si Abraham after victory, no? After victory ng slaughter ng mga kings, nakipag-commune ang Diyos sa kanya. Sabi rito, he that overcometh. Yung mga nag-overcome, mga kapatid, we should overcome this pride. We should overcome somebody is controlling us instead of God, and open the door of faith. And so that our spiritual eyesight will be open. Sinasabi ko sa inyo na bawat nabuhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggat sa araw na yaon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Even though individually siyang kumakatok sa atin, and He wants to sup with us, alam din natin dito tayo tutungo. Di ba, mga kapatid? Kasi ito, kasalo ko kayo, sabi eh. Pero dito sa binabasa nito, it's individual dealing ng ating Panginoong Hesus para tayo sumanggap sa Kanya. Bagwat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. At tayo'y babangon kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. He that overcometh, sabi niya, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcome and sit down with my fathers in his throne. So mga kapatid, nakakagalak na malaman na isa tayo na nagbukas ng pintuan sa ating Panginoong Hesus. At ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa atin ngayon. Nawa, sa mga nakakarinig, don't miss this good opportunity. When you hear Jesus Christ knocking in your heart's door, buksan natin kasi wala siyang ibang gusto kundi good, blessings, eternal life, everything that will be good for you. Hindi mo man gusto ang nagiging buhay mo ngayon, darating ang araw, gusto mo ang maging mangyayari sa buhay mo. So praise God, hanggang doon lang po tayo dinala ng exhortation. Nawa, meron man po akong nabanggit na hindi po naayon sa salita ng Diyos. Tawarin po ako, patawarin niyo ako, mga kapatid. Praise God, to God be the glory. Maraming salamat po. Nari po tayong tumayo para humingi ng salamat. Praise God.